Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-21 linggo ng karaniwang panahon. At halos po sa 4 na linggo na ating pinagdaanan ay narinig natin ang palaging sinasabi ng Panginoon, ako ang pagkain nagbibigay buhay. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At dahil sa ganitong mga pananalita, ang Panginoon ay unti-unting pinag-uusapan ng mga tao at ng mga alagad sapagkat hindi nila mawari ang kahulugan ng pagkain nagbibigay buhay, ng pagkain ng kanyang laman at pag-inom ng kanyang dugo, at pagkakamit ng kaharian ng langit. Kung kaya parang hindi nila ito matanggap. At doon sa mga tao hindi makatanggap, ito ay unti-unting nangihinawa at unti-unting umaalis at hindi na sumusunod sa Kanya dahil sa kanilang hindi pagkaunawa sa Kanyang mga kataga. Sa kanyang pagpapaliwanag. Kung kaya sinabi ng ating Panginoon sa kanyang 12 alagad, ibig din ba ninyong umalis? Parang ano doon yung kanyang paghahanap? Ano doon yung kanyang pag-iinanaki? Na iniiwanan siya ng mga tao na sumusunod sa kanya. Dati-rati nang sila'y nakakain ng tinapay, sila'y nag-aanap pa ng iba, sila'y sumusunod sa Panginoon at gusto nilang laging makakain ng kanyang tinapay at laging makakuha ng kanilang mga pinagsobrahan sa kanilang mga pagkain. Kung kaya sabi ng Panginoon, hinahanap ninyo ko hindi dahil sa nakita ninyo na gumawa ka ng mga kabalagahan. Hinahanap ninyo ako dahil kayo nakakain at nabusog. Kung kaya marami ang mga taong sumunod sa Kanya sapagkat nakakain sila at nabubusog. Pero nasabihin ng ating Panginoon na ito yung Kanyang laman at kanyang dugo ay dapat kainin at dapat inumin. Sila'y unti-unting nawawalan ng gana sapagkat hindi nila matarok sa kanilang isip kung paano kakanin ang laman at inumin ang dugo ng Kristo na kanilang sinusundan sapagkat kilala nila yung kanyang kinalakihan. Kilala nila yung kanyang pamilya, kilala nila yung kanyang mga magulang. Kung kaya, paano niya masasabi na siya ay pagkain bumaba mula sa langit na ngayon ay magbibigay ng buhay na walang hanggan para sa mga taong kakain ng kanyang laman. Kaya sinabi ng Panginoon, ibig din ba ninyong umalis? Ngunit sinabi sa kanya ni Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. At ito'y pinaniwalaan nila at natitiyak nila, kayo ang banal ng Diyos. Mga kapatid, sa buhay po natin, maaaring meron din tayong pag-alinlangan. Maaaring meron din tayong mga hinahanap na sagot sa ating mga katanungan. Maaaring meron tayong mga bagay na hindi naintindihan. Pero dito po papasok yung ating pananalig at pananampalataya sa mga bagay na ating hindi agad-agad naunawaan at sa mga bagay na ating tinatanggap kahit hindi natin naintindihan. Tayo nagtitiwala sa Diyos at tayo naniniwala sa Kanya na siya yung pagkain nagbibigay buhay, na siya yung salitang mapagliligtas at siya yung kapagbibigay sa atin ng tunay na landas patungo doon sa kalangitan.
sapagkat nakakain tayo ng kanyang laman at nakainom ng kanyang dugo sa banal na Eucharistia. Kaya po, ang bawat isang tao na nagsisimba ay tumatanggap ng komunyon, ay nagkakaroon ng baon patungo sa paglalakbay natin sa buhay na walang hanggan. Kung kaya matapos ang ating buhay sa mundo, tayo pupunta doon sa ating tahanan na inihanda ng Diyos sa atin sa bahay ng kanyang Ama para sa mga taong nakakain ng kanyang laman at nakainom ng kanyang dugo. Sapagkat ang pagkain ng banal na komunyon sa Eucharistia ay pagkain hindi lamang ng ating katawan, kundi lalanggit ng ating kaluluwa upang tayo makapaglakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Kung kaya tulad ni Pedro, sabihin natin, Panginoon, kanino kami pupunta? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan, sapagkat ito yung ating sinasampalatayanan at ito yung ating pinananaligan bilang sumusunod sa kalooban ng Diyos patungo sa kanyang kaharian. Amen.